Ito ba problema nyo? Laging may sore throat, may plema, pagising sa umaga, lalo na, di ba, masakit dito sa lalamunan natin. Anong dahilan nito at anong home remedies para gumaling? Maraming dahilan na sumasakit yung lalamunan. Pwede may infection, allergy, acid reflux, at ibang mga sakit. Turuan natin kayo ng mga home remedies. Okay? Tingnan natin ang mga dahilan muna. Actually, sa sintomas, malalaman nyo na po kung ano ang sakit ninyo. Pwedeng bacterial infection or tonsillitis. Diba? Titingnan yung tonsils kung may mga puti-puti. Tapos minsan may plema din konti. Pwede rin yan. Allergy, may bahing. Acid reflux, maasim, umaakyat. Lalo na kung masakit ang lalamunan sa umaga or sore throat sa umaga o yung boses nagbabago sa umaga, parang boses ko, pwedeng acid reflux yan. Pwedeng irritant, smoking, alcohol, spicy foods o masyadong manghang, pwedeng na-irritate. Mouth breathing, sa gabi humihinga sa bibig, malakas ang aircon, malakas ang electric fan na tutuyuan yung lalamunan. Unahin natin itong bacterial infection. Yan, strep throat. May iba nilalagnat pa. Pag sinilip mo, maraming puti-puti. Madalas to sa kabataan, 3 years old to 14 years old. Mas madalas yan ba pag bata tayo. May lymph nodes din sila dito. May kulani. Pag hinawakan mo dito. So yan. Pag ganyan po, kailangan antibiotics agad. Okay? Bacterial infection yan. Binibigyan ng antibiotic 7 to 10 days para mapatay yung infection. Pupunta po kayo sa doktor ninyo, merong mga amoxicillin, co-amoxiclav at iba pa. Pwede lozenges for strep throat, diba? Merong mga nabibili, merong mga para mabawasan yung sakit kung may mga sugat-sugat pa. Ayan, nakakatulong yan. Pwede ang honey. Okay, basta above 1 year old. Bawal lang yung honey pag wala pang 1 year old. So, ang honey, may pag-aaral, nakaka-ease ng sore throat, nakakabawas. Isang kutsarang honey kasama sa warm water twice a day. Maganda sa lalamunan, anti-inflammatory, antibacterial, antioxidant pa. Salt water, di ba? Napakaganda ng salt water. Simple, mura. Maglalagay ng isang kutsaritang, pwede mga konti lang, kalating kutsaritang asin, warm water. Kasi ano po yan by osmosis. Yung mga namamagang tonsils, nababawasan niya yung maga, parang nahahatak niya Nahahatak niya yung maga, yung tubig, yung plema, at kahit yung mga konting nana, pwede niya mahatak. So yan po. Mga half teaspoon sa warm water. Gargle. Huwag lulunukin na ang asin. Maalat yan. Maraming magagawa ang warm water. Magmumog sa asin at tubig. Matagal nyo imumumog dito. Siguro mga 5 seconds kung kaya nyo bago nyo dinudura. Good for sore throat. Pakita mo, Doc Lisa. Dry cough. Sira ang ipin. May gingivitis, may bad breath, may sira ipin, may sipon-sipon, pwede rin, may bad breath, sa tonsillitis, sa singaw, pwede rin, at meron kang upper respiratory tract, may sipon-sipon, may trangkaso, pwede rin yan. Konting asin lang, napakaganda. Hindi po nilulunok ka. Over-the-counter pain relief, merong iba pag sobrang sakit, pero hindi ko naman ganong pinapayo kung sobrang sakit. Sa akin, kung may mga singaw-singaw, let's say, minsan may singaw, pwede ang yogurt sa may singaw. Pero pang singaw lang yun. Pero hindi siya pang sore throat talaga. Change toothbrush. Basta nagkaroon ng tonsillitis, magpalit ng toothbrush. Yan ang recommended ng dentist at doctors. Kasi yung bacteria baka nagtatago dyan sa toothbrush. Baka yan ang dahilan. Palit. Yung iba, pinapayo malamig. Kung sobrang sakit, pwedeng malamig na ice cream, popsicle, para lang mabawasan lang. Nasa sa inyo. Pero minsan kasi may sore throat ka, parang ayaw mo rin malamig Pwede ang sore throat hindi dahil sa strep infection, kundi acid reflux, GERD. Maakyat yung acid sa gabi. Kaya pag GERD or gastritis ang problema mo, iwas sa spicy
oily, antacid ang iniinom dyan. Quit smoking. Antacid. Sa gabi, dapat medyo mataas ang unan para hindi ka mag-GERD. Ayan, no? Masakit dito, pag-akyat maasim, hoarseness, namamaos. Pwede rin allergy ang cause ng sore throat or parang masipon-sipon o plema. So, pag allergy, anti-allergy. Antihistamine ang gamot. Dahil sa dumi, sa alikabok, dust mites, linisin yung mga unan, animals, kung may hayop sa bahay nyo. Kung may sakit, kahit anong infection, sipon, sore throat, kailangan nyo vitamins and supplements. Vitamin C, kahit 500 milligrams, vitamin D, zinc, nakakatulong. Okay? Tulog, ang pinakamahalaga. Matulog na matulog kasi pag natutulog ka, malalabanan mo infeksyon, sakit, lalakas immune system. Pag kulang sa tulog, tatamaan ng sakit, infeksyon, at hihina ang katawan. Babagsak pa production mo ng antibodies kung puyat. Iwas sa nakaka-irritate sa throat. Usok, sigarilyo, vaping, second-hand smoke, alak, acidic, sobrang spicy, anghang. Yan, no? Chemicals. So, ingat tayo. Baka yan ang dahilan. Aircon, sobrang lamig, natutulog, nakabuka ang bibig, sleep apnea, hindi ka makahinga sa ilong, 'di ba? Yung electric fan nakatapat, magda-dry yung lalamunan nyo, masakit. Humidifier para mas basa yung kwarto, or steam shower pwede rin. Hydration, napakahalaga. Siyempre, dadamihan natin ang inom ng tubig. Ayan. 8 to 10 glasses of liquid. Mas maraming tubig, mas malabnaw ang plema, mas nalalabas ang plema. Mas maraming tubig, mas maganda rin sa lalamunan, maganda pag-ihi. Kailangan hydrated, lalo na pag nilalagnat. Pag nilalagnat, maraming tubig kailangan inumin nyo para malabas sa ihi yung init at bumaba ang temperature. Natural remedies, honey, tulad na sinabi ko, pwede po yan, relax. Okay? Other tips, ito po, inom ng tubig, candy, huwag masyadong magsasalita. Ipapahinga ang vocal cords. Kailan magpapacheck up sa doktor kung namamaos more than 2 weeks, may rashes, may dugo, mataas na lagnat, may bukol, o nahihirapan huminga o paglunok. Okay? Sana nakatulong tong home remedies natin para sa plema at sore throat. God bless.